For our next song, let's sing There Will Be No Dark Valley. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang We Gather Together. Tayo po lahat ay lumuhod para sa ating panalangin. Ama banal, dakila ka pa sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa araw ng Sabat, Panginoon, sa aming
Kami po ay napapasalamat sa buong sanglinggo na patuloy paggabay, pag-ingat sa bawat sa amin, na patuloy niyo kaming iningatan, na patuloy po namin nararamdaman ang dakilang pag-ibig sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings at paalala ng iyong banal na Espiritu. Ganun din po, Panginoon, sa gabi ito sa magpapasimula ng aming worship sa gabing ito, inanyayaan po namin ang iyong banal na Espiritu, nawa ang siyang mag-guide sa bawat sa amin at patuloy niyong bigyan ng karunungan na gumula sa inyo. Nang sa ganun pa noon, ang bawat mensahe na aming maririnig sa gabing ito ay aming tumaunawaan at madala po namin ito sa aming puso't isipan na pamagamit po ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy po namin inanyahan ang banal na Espiritu ang lumukob sa bawat isa sa amin sa bahay sambahang ito. Ganun din po, Panginoon, namin pong hinihiling na patuloy niyo rin po pakingatan lahat ng naririto, gayon din po ang mga kapatiran na papunta pa lamang po rito, naway makarating po sila ng ligtas. Patuloy po namin itataas ang iyong dakilang pangalan at patuloy na inyayahan ni Banal na Espiritu sa oras na ito. Ang lahat ng ito ay aming bitansakop at pinasalamatang matanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabat po. Ano una po sa ating pag-aawitan ay si Sister Alchi Mascardo. Ang ating opening song po ay matatagpuan sa hymn number 5, We Gather Together. Then, ang ating pambungad na panalangin ay pinangunahan po tayo ni Sister Lisa Masong. Then, presider po inyong lingkod, Sister Alchin Mascardo. Pagkatapos ko po ay makarinig po tayo ng dalawang mensahe yung gabi na to. Ang unang mensahe po ay sa pamamagitan ng awit ay pagkakalo po ni Sister Shaina. At after po nun ay message po na galing sa Panginoon sa katauhan po ni Brother Alvin Cloyd Mascardo. Then closing song and closing prayer po. Tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon ayon po sa aking nabanggit. Muli po, happy Sabbath po sa ating lahat. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos, siya'y tumanglaw. Masay pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ay gabay nila. Huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak.
sa Diyos na buhay. Iyong pangungunahan ang iyong tahanan, at pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, ninyong kaligtaan, na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Magulang, huwag ninyong kaligtaan, na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Puro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Hello. Ayan. So, isang mapagpalang araw po ng gabi sa ating lahat. Happy Sabat. Ayan, magandang gabi po. Ayan. So, sa gabi pong ito, ako po ang magdadala muna ng message sa ating pong lahat. Hindi ko rin po inaasahan na ako po ang tatayo sa inyong harapan upang kayo po ay bigyan ng mensahe na manggagaling sa Panginoon sa gabing ito. Ayan. Kagaya po ng sinasabi madalas ng mga umaakyat dito ay hindi ako handa. Pero iibahin ko po ngayon, sasabihin ko po na ako po ay handa na magsalita sa inyo at ipabahagi po ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. So, napakatagal na po mga kapatid na ako po ay hindi nakapagsalita sa inyong harapan. Almost a year na rin po na ako po ay although ako po ay umaakyat dito palagi pero hindi po mag-message. Ayan, ako po ay nagiging presider, opening prayer or special song. Ngunit sa gabi pong ito ang plano po ng Panginoon sa akin ay hindi po special song, hindi po opening prayer at hindi rin po presider. Ayan, so ang plano po pala ng Panginoon sa akin ay magbigay po ng mensahe sa ating lahat sa gabing ito. Ayan, so hindi ko na po papatagalin pa ang introduction ng akin pong message. Ayan, so alam naman po natin lahat, kagaya po ng una po ako nag-message dito ay sinabi ko po na kapag ako po ay magsasalita sa harapan ay hindi po ako mahabang magsalita. Ayan. So, maaga po ang ating uwian sa gabing ito dahil ako po ang nabigyan ng pagkakataon na magsalita po sa ating lahat sa gabing ito. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Let's pray. Dakila at mawagpala namin Diyos, kami po ay lubos ng papasalamat sa inyong pangalan, sa inyong patuloy na pagpapalang pinakakalob sa amin at buhay at kalakasan na inyo pong iginagawad. Sa buong isang linggo kami po inyong iningatan at nakarating po kami ng araw ng Sabat upang patuloy po kayong papurihan at sambahin sa inyong pangalan. Ama, dalangin po namin sa gabing ito na nawa po ang Banal na Espiritu ang siyang manahan sa aming puso't kaisipan na ang aming pong bawat pag-aaralan sa gabing ito ay naayon lamang po sa inyong kagustuhan at hindi po namin sariling kagustuhan. Dalangin po namin, Ama, na i-guide niyo po kami, Panginoon, na ang aming pong mapapakinggan ay aming pong itong tatak sa aming puso't kaisipan at ma-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so ganito po pala mga kapatid ang pakiramdam kapag bago na lang ulit makapagsalita or magdala po ng message sa harapan po ng mga kapatiran. Ayan, so hindi po natin maalis yung kaba, although palagi tayong dito sa harapan, pero nandoon pa rin po yung parang kabog ng dibdib. So, iniisip ko po kanina nung ako po ay, kasi po, dumaan po ako dito kahapon or kanina. Tinanong ko po na kung sino yung magdadala ng message sino yung magdadala or mag-handle po ng program para po sa gabing ito.
So tinanong ko po si Sister Queenie, sabi niya po kabataan. So yun, nag-isip na po ako agad kung sino yung pwedeng mag-message. Ngunit di ko po alam kung bakit hindi po ako nakahanap or hindi po ako masyadong siguro yun rin po yung will ng Panginoon para bigyan niya po ako ng opportunity na makapagsalita po sa inyong harapan sa gabing ito. Sa mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ang pangako ng Panginoon. So meron po ako mga kapatid inihandaan na 3 verse na atin pong i-emphasize o tatalakayin sa gabing ito. Una po ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verse 11 kung meron po kayo mga Biblia. Ayan. At Psalms 107 verse 1 and then Isaiah 41 verse 10. Ayan. So yan po ang ating mga tatalakayin. O nga pala, maraming salamat po sa kumanta kanina. Ayan. So ang sabi po doon sa kanta ay mga magulang, wag nating kaligtaan na turuan ang ating mga anak na kung ano ang naayon sa kagustuhan ng Panginoon. So pasalamat po ako sa kumanta dahil yun rin po ay align sa ating message sa gabing ito dahil parang umano rin po sa akin na umano sa isip ko na kung wala yung mga magulang ko na nag-guide sa akin, ay siguro wala po ako dito sa harapan ninyo at hindi ko rin po tatanggapin ang part na ito kung ako po ay hindi na-guide ng gusto ng aking mga magulang. So ang ating pong unang verse ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verse 11. So, nga po pala, i-start ko po ito sa isang kwento. So isang kwento lang po ito mga kapatid, sobrang bilis lang po. Meron pong isang lugar na malayo sa Kabiasnan. Ayan, so meron po sila ditong hari or tinatawag po natin sa Tagalog na dato. Itong dato na ito ay, ang kanyang hilig ay mag-hunt or hunting, ano ba yan sa Tagalog? Mangaso. Ayan, so habang nangaso siya, meron siyang alalay or parang bodyguard. Bodyguard po ba yan sa Ayan, meron siya mga kasama na mangaso. Habang sila po ay nangaso, ay syempre, kapag nakahuli sila, grabing saya. So ito pong haring ito ay sinama niya yung isa niyang alalay or alagad. Na pangalanan na lang po natin sigurong Samuel. Ayan, Samuel na lang. Ayan. Itong si Samuel, kapag sila po ay nakakahuli ng or nakakahuli ng prey, ay sinasabi niya po palagi na God is good all the time. All the time, God is good. So, ito pong dato or hari ay parang sa kanyang isip na powerful siguro itong sinasabi ni Samuel na God is good all the time God is good. Dahil sa tuwing hindi niya sinasama si Samuel, ay hindi po sila nakakahunt. Ngunit kapag sinasama niya po si Samuel sa kanila pong pangangaso, ay nakakahuli po sila ng prey or siguro mga prey nga. Ayan. So, dumaan po ang mga araw na patuloy po silang nangaso and then masayang-masaya po yung dato dahil sa tuwing sila ay magkasama, marami po silang nahuhuli kapag kasama niya po si Samuel. Hanggang sa dumating po ang punto na sinama niya po ulit si Samuel ng dato dahil nasisiyahan siya dito. Ayan. So habang sila po ay nangangaso, ayan, nakatagpo po sila ng mabangis na hayop. At ito pong si dato ay napuruhan or nakagat po or na-injure sa kamay na nag-cause po na naputol yung isang daliri sa kamay. Ayan. So, sabi po nito ni Samuel na nagsabi po siya ulit nung nakaligtas sila na God is good all the time God is good. Nagalit po ngayon ang dato. Sabi niya po, talagang masaya ka pa na naputulan ako ng isang daliri. Ayan, so sa sobrang galit po ng dato mga kapatid ay
pinakulong niya po ito ngayon si Samuel. Ayan, pinakulong niya. Sabi niya, parang hindi mo ako ginagalang or binabaliwala mo ako. Hindi, ngayon pinakulong niya si Samuel. Pinabalik niya po, pinunta niya sa kulungan. Itong si Samuel, patuloy pa rin po siyang nagsasabi na God is good all the time. All the time, God is good. So sa madaling sabi po, nasa kulungan na po si Samuel at nasa labas ang dato at patuloy po ang paghahunt ng dato. Ayan, so ang pinanghawakan po ni Daniel, mga kapatid, na pinanghawakan niya po na verse or talata na tumatak sa kanyang isip, na kaya po patuloy niya yung sinasabi ay matatagpuan doon po sa unang verse na aking binigay, Jeremiah 29 verse 11, na meron pong plano ang Panginoon sa ating lahat. Kaya hindi po parang nawalan ng pag-asa si Samuel. Patuloy pa rin po siyang nagsasabing God is good all the time. All the time God is good. So yun po ang kadahilanan kung bakit po ay parang masaya si Daniel sa lahat po ng sitwasyon na dumadating sa kanya. So patuloy po ang buhay ng dato habang nasa kulungan si Samuel ay siyempre, naghunt po ulit yung hari. Ayan. So, sinama niya na po ang iba niyang mga alagad. Dahil wala na po si Samuel. Ayan. So, habang naglalakbay po ang dato or hari, ay nakatagpo sila ng isang tribe or mga kulto. Kulto po ba yan? Yung parang may sinasamba-samba. Ayan, mga kulto. Ngayon, sabi ng inuna po yung mga inuli sila lahat, nahulo rin po yung dato ngayon. And then itong mga tribe na ito, sila yung umaalay ng mga tao. Ayan, inuna nila syempre yung mga alagad ng hari, inuna nilang ialay. Ngayon naubos na yung mga alagad, dumating na sa punto na yung hari na po yung dapat ialay. Ayan, so naghanda na po yung mga kulto, yung mga yung mga kulto, naghanda na po sila. Una po, gen-check po muna nila yung hari kung may diferensya ba ito or di ba? So nakita po nila yung yung putol po na daliri ng hari. Ayan. Sabi po ngayon ng isa, nireport niya doon sa kanilang leader na hindi pwede itong ialay kasi hindi siya perfect. Ayan. So yung po kasi nila, perfect po dapat yung ialay nila doon sa kanila pong Diyos-Diyosan. Ayun. So sa madaling sabi po mga kapatid, pinakawalan po itong dato at nakabalik po siya sa kanila. At ikinuwento niya po ito doon po sa kanilang tribe na gano'n na nangyari, nahuli ako ngayon at pinakawalan. Ngayon, pinatawag niya po si Samuel sa kulungan at ikinuwento niya po na ang nangyari sa kanya na sila ay nahuli ng mga kulto at sila rin po ay siya rin po sana iaalay sa Diyos nila. Ngunit hindi siya inalay dahil putol po ang kanyang daliri. So, sa madaling sabi, the same pa rin po na sinabi ni Samuel na God is good all the time, God is good. At habang sinasabi niya po yun, sinabi rin po ito ng dato na ang Diyos mo ay napakabuti nga sa lahat ng oras. Ayan. So sabi po dito sa Psalms 107 verse 1, ang pag-ibig daw po ng Panginoon ay mananatili sa atin. Ayan, kung atin po siyang tatanggapin. Ayan, di ba? Napakaganda na yung pinanghawakan pala ni Samuel, yung unang-una yung pangako, yung plano ng Panginoon na sa bawat bagay na dumadating sa atin ay merong plano ang Panginoon kung bakit nandyan ka. At sa bawat pagtahak natin sa landas na yun ay andoon rin yung pangako ng Panginoon na kapag siya ay inyong tinanggap, nandoon yung kanyang pagmamahal, yung mercy niya sa inyo. At lastly, Isaiah 41 verse 10, ang Panginoon po ay merong plano sa atin at ang Panginoon po ay palaging nasa sa atin, mga kapatid, kung tayo lamang po ay tatawag sa Kanya. Kaya sa bawat sitwasyon po or bawat pagsubok na dumadating sa atin, hindi man po natin alam kung bakit nandito tayo sa sitwasyong ito. Alam ko po lahat po tayo ay nakakaranas ng ganito na bakit ako nandito? Parang marami pong mga question
na lumalabas po sa ating kaisipan na napakahirap na. Ako naman ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, pero bakit ganito ang aking nararamdaman? Mga kapatid, tandaan po natin palagi na ang Panginoon po ay nandyan. Ayan, sabi po sa Isaiah 41 verse 10, ang sabi niya, ako ay laging sayo at huwag kang matatakot or mangangamba man dahil sasamahan kita saan ka man naroon. Ayan, so yan po ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. I hope po na tayo pong lahat ay may natutunan at huwag po tayong matakot sa bawat atin pong tatahaking landas. Manalig lamang po tayo sa Panginoon at lagi po nating sabihin na God is good all the time. All the time God is good. Happy Sabbath po sa ating lahat. Bilang tugon po sa mensaheng ating napakinggan, awitin po natin ang My Lord and I. Tayo pong lahat ay So very dear to me, He loves me with such tender love. He loves so faithfully. I could not live apart from Him. I long to feel Him now, and so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I'm faint and weary. He knows that I am weak. When as He bids me lean on Him, His help I gladly seek. He leads me in the path of life beneath a sunny sky, and so we walk together, my Lord and I. I tell Him all my sorrows, I tell Him all my joys, I tell Him all that pleases me, I tell Him what annoys. He tells me what I ought to do, He tells me how to live, and so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing somewhere His soul to be, and so He bids me go and speak the loving word for Him. He bids me tell His wondrous love and why He came to die, and so we work together, my Lord and I. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila at mapagpalan namin Diyos, maraming salamat Ama sa gabing ito, sa mensaheng inyong patuloy na pinagkakaloob sa amin, na kami po ay magtiwala sa inyo na nasaan man po kami o saang kalagayan mo po kami naroroon sa mga oras na ito, ay ito po Panginoon ay naayon sa inyong plano. At kayo po ay palaging nandyan upang kami po ay guide at samahan. Maraming salamat Panginoon sa lahat po ng mga bagay na nangyayari sa amin, dahil alam po namin na ang bawat bagay na nangyayari sa amin ay ito po ay inyong plano at hindi po ito makasira sa amin, ngunit ito po ay makakabuti sa amin, Ama. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming i-guide sa amin pong pagtahak sa landas pong ito, nang sa ganon kami po, Panginoon, na hindi malayo sa inyong panan at hindi po kami madala sa mga makamundong mga bagay. Bilangin po namin, Ama, na kami po ay samahan sa aming pang-araw-araw na pumuhay at i-guide niyo po kami palagi sa mga desisyon na aming bitawan. Linisin po nawa ang aming puso't kaisipan, ang aming pong
mga kasalanan, ay nawa po ito yung patawarin. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagdinig sa aming mga hinaing. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.